Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, marami sa atin ang minsan ay hiningan na ng tulong. Marami din sa atin ang minsan ay nag-abot ng tulong. Pero meron pa rin mga tao na gusto mong tulungan dahil alam mong nangangailangan. Pero tikom ang bibig nila at hindi ka magawang lapitan. Ayaw magpasaklolo kahit alam mo naman na kailangan nila ito. Kung ano man ang dahilan nila para hindi ka lapitan, magagawa mo ba itong hayaan na lamang? Paano kung nasa pagkatao mo yung sumagip? Maging isang superhero sa buhay ng isang tao. Papayag ka ba na tanggihan na lang lagi ng taong yon na sa tingin mo ay nangangailangan ng tulong mo? Sa ating kwento ngayong araw ay may isang taong nangangailangan ng tulong. May isa namang gustong tumulong, pero pareho silang hindi magtagpo dahil may isang gustong iabot ang kanyang kamay, samantalang ang isa ay nagagawa itong tanggihan. Ang ating letter sender na si AJ ay isang taong handang tumulong. Handang maging superhero sa isang taong alam niyang kailangan siya. Pero tikom ang bibig sa pagtawag sa kanya. Sino ang taong yon? At ano ang gagampanan niya sa buhay ni AJ? Ating alamin sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, nagising ako muli nang marinig ko ang kalabugan mula sa kabilang kwarto. Napatingin ako sa orasan. Pasado 3:00 na ng madaling araw. Napabuntong hininga ko. Pinilit kong ipikit ang aking mga mata sa pag-asang makabalik ako sa tulog. Pero habang tumatagal, ay mas lalong lumalala ang ingay sa kabilang kwarto. Muli akong napabuntong hininga. Eto na naman tayo. Gulo na naman. Away na naman. Sakitan na naman. Talaga bang ganito lagi? Binaon ko ang aking ulo sa unan at kumuha ng isa pang unan para itakip naman sa ibabaw ng aking mukha. Baka makatulong para mabawasan ang naririnig ko. Pero wala pa rin. Inalis ko ang unan, nagtalukbong ako, maingay pa rin. Malalim ang paghugot ko ng hininga sa huling pagkakataon dahil alam kong hindi naman ako makakatulog nito. Bumangon ako. Naupo sa kama at binilang kong ilang beses akong makakarinig ng sigaw. Ng mura, ng gigil. Marami. Tinigil ko na ang pagbibilang. Alam ko namang wala namang katapusan yon. Nakakapagod lang magbilang. Umalis na ako sa kama at tinungo ang mesa ko. Kumuha ako ng baso at saka nagtimpla ng kape. Kahit nakafocus ako noon sa kape ay hindi pa rin mawala sa tenga ko ang ingay sa kabilang kwarto. Paulit-ulit ang pagmamakaawa. Ramdam ko ang sakit, ang suntok at hila ng buhok. Napapailing na lamang ako. Bumalik ako sa kama, hawak ang aking baso. Habang humihigop ako ng kape ay pinapakinggan ko ang nangyayari sa kabila. Dinikit ko ang aking tenga sa dingding at pumikit.
Ini-imagine kung ano ang nangyari doon. Ang naisip ko ay yung babaeng hinihila na naman ang buhok at inuuntog sa dingding. Paulit-ulit. Sinasampal din ito habang nagmamakaawa na itigil na ang pananakit sa kanya. Malamang ay tinadyakan na rin ito at napahiga ito. Gumagapang na ang babae pero mabilis ang lalaki at hinila siya patayo para sikmuraan muli, sampalin at saka duraan sa mukha niya. Oo, pati ang pagdura sa mukha niya ay narinig ko. Rinig na rinig ko. Doon na natapos ang pananakit at tanging iyak na lamang ang aking naririnig mula sa kabilang kwarto. Mas masakit yung pakinggan para sa akin. Ibinaba ko ang kape at saka mariing nakinig pa sa pag-iyak ng babae. Si Aling Miling ang aking landlady. Paulit-ulit ang eksena niyang ito. Pero wala siyang ibang ginawa para mabago ang turing sa kanya ni Mang Ruben, ang kanyang asawa. Napabuntong hininga ko. Wala akong magawa at alam kong wala akong pwedeng magawa. Hindi dahil ayoko siyang tulungan, kundi dahil ayaw niyang magpatulong sa akin. Mula nung unang beses ko siyang nakita at narinig na sinasaktan ng kanyang asawa, ay sinubukan ko naman siyang tulungan. Pero tumatanggi ito at nagpapanggap na ayos lang siya, kahit na hindi yon ang sinasabi ng mga humihiyaw niyang mga pasa, mga sugat at galos. Nakakaawa yang pagmasdan pero ayaw pa rin niyang magpatulong. Kinato ko ang dingding at mukhang narinig niya ako. Ganito lagi ang ginagawa ko. Kinakatok siya para doon na lamang iparamdam na nandito lamang ako at naririnig siya. Na nakikisimpatiya ako. Maya-maya pa ay narinig ko ang kaluskos papalapit sa dingding na humaharang sa aming dalawa. Wala na ang iyak. Kumatok din ito. Yung katok na nagsasabing ayos lamang siya. Kumatok akong muli para iparamdam na sana ay maging ayos na siya. Kumatok ito pabalik. Matapos noon ay kapwa kami natahimik pareho. Walang kumakatok. Hanggang sa muli itong umiyak, dito na ako nadurog. Tumayo ako papadudot at kinuha ko ang aking gitara. Ito na lang ang paraan ko para kahit papaano ay mapagaan ang loob niya. At maipahatid na hindi siya nag-iisa at sasamahan ko siya hanggang sa makabalik siya sa pagtulog. Kumanta ako habang sinasabayan ng gitara. Habang papalapit ako sa katapusan ng kanta, ay naririnig kong tinatapos na rin niya ang pag-iyak. Napangiti ako. Kapag ganito na, alam kong medyo gumaan na ang pakaramdam niya. Maya-maya pa ay narinig kong muli ang pagkatok. Kumatok din ako pabalik at saka ako narinig ang isang mahinang salamat sa kanya. Ngumiti ako. Maya-maya pa wala na akong marinig sa kabilang kwarto. Naghintay ako muli pero tahimik na. Ngumiti akong muli, binaba ko na ang gitara. Muli na akong nahiga. Hindi ako makatulog pero ayos lang. Sapat na sa akin na kahit papaano ay napagaan ko ang loob ni Aling Miling. Nakatingin lang ako sa kisame. Pinagmamasdan ang wala. Hanggang unti-unti ay kinuha na ako ng antok. Ako nga pala si AJ, 24 years old. Isang dicer sa isang grocery store malapit sa inuupahan kong kwarto. Naaalala ko pa noon, kaalis ko lang bilang isang bed spacer malapit kina Aling Miling nang mapadaan ako sa kanyang bahay. Dahil nakita kong naghahanap ito ng boarder para sa bakanting kwarto sa bahay niya. Sa una, alanganin ako noon dahil pakiramdam ko ay mahal ang upa. Dahil sarili na ang kwarto at may sarili pa yung CR. Baka hindi kayanin ang sahod ko. Pero nagbaka sakali ako.
Nakakasawa na rin kasing maging bed spacer dahil wala kang privacy at minsan o madalas napapakialaman ng gamit mo. Minsan nananakawan ka na rin. Kaya naman naisip ko, oras na siguro para mag-solo. Mabuti na lamang at nadaan ako sa pinaparentang kwarto ni Aling Miling na naging tahanan ko na sa loob ng 2 taon. Diyan ko nakilala si Aling Miling. Kung gaano siya kabait at kagiliw noong una ko siyang nakilala ay ganun pa rin siya sa paglipas ng mga araw. Walang halong kaplastikan. Nakita ko rin kung paano ito maging maayos sa kanyang mga border na tulad ko ay itinuturing na rin niyang pamilya. Napakaswerte ko at nakilala ko si Aling Miling dahil kahit papaano naiibsan ang lungkot ko sa pagkakalayo ko sa nanay ko. Matagal na ako dito sa Maynila. 18 years old pa lamang ay lumuwas na ako dahil alam kong wala akong magiging magandang kita sa maliit naming bayan. Kasama ko noon ang mga pinsang ko na nakipagsapalaran sa Maynila. Kung ano-ano ang pinasok naming trabaho. Naging kargador, naging barker, tagabigay ng flyers at marami pang iba. Sama-sama kami sa isang maliit na kwarto na may mga kasama pang daga. 6 kami noon at aminado kaming hirap kaming pakainin ang aming mga sarili dahil sa liit ng kinikita namin na madalas ay napupunta pa sa upa. Gusto na naming sumuko noon dahil halos wala rin naman kaming kinikita. Yung iba gusto nang bumalik sa Bicol para makapagbukid na lamang, samantalang yung iba ay gustong gumawa na lamang ng masama para mabilis ang kita. Ako lang ang nagpapalakas ng loob sa kanila at sinasabi ng paulit-ulit na magiging maayos din ang lahat. Na kahit sa totoo lang, kahit ako ay napaghihinaan na rin ng loob. Wala pa atang 1 taon noon nang magpa siya ang mga pinsang ko magsipagbalikan na lamang sa Bicol. Sinubukan ko silang kumbinsihin pero buo na ang loob nila. Sinusubukan nila akong ayain para sumama na sa kanila pero tumanggi ako. Papanindigan ko ang naging desisyon kong manatili sa Maynila para kumita. Wala silang nagawa at isang araw ay nakita ko na lamang ang sarili kong kumakaway sa bus kung saan ay lula ng aking mga pinsan. Nagpaalam kami sa isa't isa sa pamamagitan ng pagkaway. Yun na siguro ang pinakahuling beses na nakita ko sila, Papa Dudut. Mula noon ay hindi na ako umuwi pa sa Bicol. Mas inisip ko na mag-ipon at makahanap ng maayos na trabaho para magtuloy-tuloy ang pagpapadala ko kina nanay. At naiintindihan naman nila ako kung sakaling hindi ako makakauwi. Nalulungkot sila, nalulungkot ako. Pero kailangang maging praktikal, Papa Dudut. Ilang Pasko at bagong taon ang lumipas na hindi ko sila nakakasama pero nagtitiis ako. Sa awa ng Diyos ay nakahanap ako ng trabaho sa isang grocery store at naging isang dicer. Dito ako tumagal. Marangal at maayos ang kita. Nakakapagpadala na ako at masaya ako. Buong puso ako nagpapasalamat sa Diyos sa trabaho kong ito. Ang pangungulila ko sa pamilya ko ay naibsan nang nakilala ko si Aling Miling. Mabuti na lamang at dinaan ako ng aking mga paa sa bahay ni Aling Miling. Maswerte ako dahil hindi lahat ng landlady ay katulad niya. Madalas kapag nagluluto siya ay sinosobrahan niya para makakain ng ibang boarders niya kasama ako. Nahihiyaman ay tinatanggap ko na rin dahil mapilit ito at namis kong kumain ng mga lutong bahay at hindi puro dilata na madalas kong pagtiyagaan. Minsan nakakasabay ko rin siyang kumain dahil madalas na mag-isa ito. Wala kasi ang asawa niya at uuwi lang kung kailan ito gusto. Ito na nga si Mang Ruben. Isang beses ko lang nakita ang asawa ni Aling Miling at aaminin kong natakot ako sa itsura pa lamang niya na akala mo ay kontrabida sa isang pelikula.
Ayokong manghusga, Papa Dudut, pero may ora kasi siya na ganon. At ang hindi ko alam kung gaano kasama ang itsura niya, ay ganon din kasama ang ugali niya. Sa unang pagkakataon na nakita ko ito ay ang una ring pagkakataon na sinaktan niya ng todo ang landlady ko. Papa Dudut, nalaman ko sa mga kapwa ko boarders na lagi ngang sinasaktan ni Mang Ruben si Aling Miling. Lalo na kapag nalalasing ito. Naaawa man sila ay wala din silang magawa dahil sa takot kay Mang Ruben na isang dating pulis pero nasibak sa serbisyo dahil sa anomalyang kinasangkutan sa kanyang trabaho. Kaya siguro madalas ang pag-iinom nito at pagsusugal at madalas pag-initan si Aling Miling. Pero noong mga sumunod na pananakit niya ay naririnig kong iba ang dahilan at yon ay ang hindi nila pagkakaroon ng anak na dalawa. Naalala ko noon nasa kwarto na ako pasado 11:00 na yata ng gabi. Nanonood ako ng pelikula sa aking cellphone nang marinig ko ang malakas na pagkalabog ng pintuan sa kwarto ni na Aling Miling. Tinigil ko ang panonood at saka nakinig. Maya-maya pa ay narinig ko ang pagsuntok sa dingding at pagmumura ng lasing na si Mang Ruben. Kalmado lamang noon si Aling Miling at nakikiusap na sana ay kumalma na si Mang Ruben dahil natutulog na ang boarders at nakakahiya. Pero walang pakialam doon si Mang Ruben. Mas lalo lamang itong nag-init at doon ay narinig ko muli ang pananakit niya kay Aling Miling. Hindi ko nakayanan ang mga narinig ko. Kaya naman naglakas ako ng loob para pigilan si Mang Ruben, Papa Dudut. Kung hindi ito nagagawa ng mga kasama kong boarders ay ako ang gagawa. Naglakas ako ng loob na pumasok sa kwarto nila at doon ay inabot kong sinasampal ng paulit-ulit ni Mang Ruben si Aling Miling habang nakahawak sa kanyang buhok. Maayos at kalmadong kinausap ko si Mang Ruben pero tinabig lamang nito ang aking kamay at dinuro ako. Huwag daw akong makikialam dahil away mag-asawa yon. Problemahin ko raw ang bayad ko ng upa at ang sarili ko. Muli akong nakiusap, Papa Dudut, pero hindi ito nakinig at mas lalo lamang grinabehan ang pananakit kay Aling Miling. Nakiusap akong muli pero binging-bingi na ang demonyong ito sa pakiusap. Hindi naman niya ako sinaktan, tanging si Aling Miling lamang pero ako ang nakaramdam ng sakit na ginagawa niya sa aking landlady. Wala akong magawa noon kundi ang manahimik na lamang. Maya-maya pa, Papa Dudut, ay natapos na si Mang Ruben sa pananakit niya kay Aling Miling. At dumura ito sa mukha nito bago umalis. Bago buksan ni Mang Ruben ang pintuan ay nagbabala pa ito sa akin na huwag akong makikialam kung ayaw kong masaktan. Tinulungan kong makatayo si Aling Miling, hiyang-hiya sa nakita kong pananakit sa kanya ng kanyang asawa. Kinuha ko ang maliit na timba ng CR at nakakita ako ng tuwalyang nakasabit doon. Kinuha ko yon para ipuna sa mukha ni Aling Miling na puno ng dugo at pawis. Pinipigilan ako ni Aling Miling pero nakiusap ako sa kanya na hayaan akong gawin yon. Yun man lang sana ang maitulong ko sa kanya dahil hindi ko siya magawang matulungan sa ginawa sa kanya ng asawa niya. Hinayaan naman niya ako, Papa Dudut. Itinali ko rin ang buhok niya para makahinga ang kanyang mukha. Awang-awa ako noon. Bigla akong naalala ang nanay ko na madalas ding binubugbog ng aking ama noong nabubuhay pa ito. Wala din akong magawa noon sa takot sa aking ama dahil kahit kaming mga anak niya ay sinasaktan din niya kapag nakagamit ito ng droga. Lumaki akong takot noon. Tikom ang bibig at walang magawa para kay nanay. Tanging pagdarasal lamang ang ginagawa ko noon.
Pero mukhang kulang yon dahil alam kong kailangan ng aksyon. Hanggang isang araw ay natigil ang pananakit nito sa aking ina nang tambangan siya ng kanyang mga kaaway na ninakawan niya ng gramo-gramong shabu noon. Aaminin ko na mula noong namatay ang tatay ko ay nakahinga ako ng maluwag. Wala nang demonyo. Wala na ang mananakit sa nanay ko. Pangako ko sa sarili ko noon. Hinding-hindi na muling masasaktan pa ang aking ina at mga kapatid. Sisiguraduhin kong maipagtatanggol ko sila. Lahat ng mga mahal ko sa buhay ay ipagtatanggol ko. Hanggat kaya ko, kaya naman noong makita kong sinasaktan si Aling Miling ng kanyang asawa, ay sumaklolo na ako. Kahit hindi ako nakatulong, kahit tila napasama palalo si Aling Miling dahil sa ginawa ko. Wala akong nagawa noon kundi ang bumalik sa kwarto, Papa Dudut. Wala akong nagawa. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang tao. Hindi ko natulungan si Aling Miling. Kahit ang magkumbinsi siyang magsumbong sa mga pulis. Naiintindihan ko naman ang takot niya. Ganon din si nanay noon. Takot na takot. Kahit sa mga kamag-anak namin ay hindi magawang magsumbong sa takot na baka pati kaming mga anak ay mapatay ng tatay ko. Naiintindihan ko si Aling Miling, Papa Dudut, pero gusto ko sanang ipaunawa sa kanya na hindi na niya kailangang maramdaman yon dahil andun ako para samahan at protektahan siya. Hindi ako nakatulog noon dahil nga narinig ko ang pigil na hikbi ni Aling Miling sa kabilang kwarto. Hinarap ko ang dingding. Kumatok ako at tumahimik siya. Maya-maya pa ay kumatok din siya pabalik. Magaan ang mga katok na tila nagsasabing ayos lamang siya. Muli akong kumatok ding muli siya pabalik. Sa mga katok na yon, Papa Dudut, ay para kaming nagkakaintindihan na. Kahit pa paano ay lumuwag ang paninikip ng dibdib ko. Natigil na rin sa pag-iyak si Aling Miling, pero alam kong gising pa ito dahil pabaling-baling pa siya sa kama. Tumayo ako at dinampot ang gitara at saka tumugtog at umawit ng sapat na tunog para lang marinig niya. Kumatok ito, Papa Dudut, at tila nagpapasalamat. Napangiti ako. Mula noon ay naging paraan ko na yon para pagaanin ang loob ni Aling Miling kapag sinasaktan ito ng kanyang asawa. Ito na lamang ang tanging maitutulong ko sa kanya sa ngayon. Oo, sa ngayon. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi inaabot ni Aling Miling ang aking mga kamay para tulungan siya. Sa mga sumunod na araw ay hindi umuwi si Mang Ruben. Normal na yon, sabi ng ibang boarders namin. Saka lang naman daw uuwi yon kapag wala ng pera. Kukunin ang mga upang naipon ni Aling Miling at saka magpapalit lang ng damit. Sasaktan muna siya at saka aalis. Yon ang naging routine nilang mag-asawa. Normal na ang mga pasa at sugat ni Aling Miling na pilit niyang tinatago ng makapal nitong make-up. Pero hindi niya yon maikukubli sa amin dahil alam namin ang katotohanan. Lalong-lalo na ako. Pero alam nyo, kahit ganito na ang nangyayari kay Aling Miling, hindi ko maiwasan, Papa Dudut, na hangaan ang tatag ng kanyang loob. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng inginingiti sa amin. Paano siya nakakangiti na umaabot pa rin sa magaganda nitong mga mata kung ganito karahas ang mga nangyayari sa kanya? Hindi ko alam, Papa Dudut. Nagagawa pa rin itong ayusin ang mga sira sa bahay. Asikasuhin kami na parang kanyang mga anak. At higit sa lahat ay nagagawa pa rin niyang ibangon ang sarili niya sa bawat suntok sa kanya paibaba ng demonyo niyang asawa. Paano niya yon nagagawa? Kahit ako ang pinakabagong boarder ni Aling Miling,
Ako na ang naging pinakamalapit sa kanya, Papa Dudut. Sinadya ko po talagang maging malapit sa kanya sa araw-araw para hindi niya maramdaman na nag-iisa siya. Kahit eto man lang din sana ang maitulong ko sa kanya. Kung ayaw niya na magpasaklolo. Alam ko na nararamdaman niya yon. At masaya ako na hinahayaan niya akong maging malapit sa kanya. Tuwing lunch break ay umuwi ako para may makasabay siyang kumain sa tanghali. Kahit nga mabilisan lang at napapatakbo pa ako para hindi ma-late sa trabaho. Tuwing umaga din pala bago ako pumasok ay sinasabayan ko siyang magkape at magtinapay. Kahit mga 15 minutos lang, masaya na ako na nakukumusta siya. At tuwing day off ko naman ay hindi ako lumalabas ng bahay tulad ng dati. Dati kasi kapag day off ko, para mag-relax ay nagpupunta ako sa park, sa mall o kaya ay sa inuman sa bahay ng mga katrabaho ko. Pero ngayon mula nang nakita ko ang kalagayan niya ay mas pinili ko, Papa Dudut, na sa bahay na lamang para masamahan siya. Tinutulungan ko siya sa mga gawaing bahay kahit pa ang paglalaba ng damit ng asawa niya. Ang pag-aalaga din sa mga halaman niya na sinasabi niya sa akin na anak na ang turing niya. Ang mga halaman na raw yon ang nagpapasaya sa kanya. Naaawa ako tuwing nagkukwento siya sa mga halaman niya at kung paano niya ito alagaan bilang mga anak. Napatanong tuloy ako sa Diyos. Bakit ba niya hindi biniyayaan ng anak si Aling Miling? Hindi naman malulugi ang ibibigay nitong anak sa kanya dahil sobrang mapagmahal niya. Bakit nga ba? At dahil nga sa pagsasama-sama ko kay Aling Miling ay marami na akong nalaman sa kanya. Isa pala siyang teacher dati sa elementarya. Naging busy ito noon sa kanyang trabaho na madalas daw na pinag-aawayan nilang mag-asawa. Dahil kahit sa bahay ay nagtatrabaho pa din siya. Yun pa nga ang unang isinisisi ng asawa niya sa kanya. Kung bakit daw hindi sila magkaanak. Masyado raw busy si Aling Miling sa mga estudyante niya kaya hindi sila makabuo. Yon ang madalas na away nilang pareho. Mahal na mahal ni Aling Miling ang pagtuturo. Mahilig ito sa mga bata kaya naman hindi niya iniisip na trabaho ang ginagawa niya dahil masaya siya. Pero dahil nga dito, Papa Dudut, kaya lagi silang nag-aaway na mag-asawa. At para makaiwas na rin sa away at magkaroon na rin sila ng pamilya ay nag-resign po ito sa kanyang trabaho. Nagbenta na lamang ito ng mga frozen food at pinapaupahan ng ibang kwarto sa bahay nila. Maliban yung sa kwarto ko ngayon dahil ang iniisip niya, ito ang gagawin niyang kwarto ng magiging anak nila ni Ruben. Pero hindi na po yun nangyari pa. Pinilit nila na makabuo. Lahat ay ginawa nila pero bigo sila. Ilang taon silang sumubok pero wala. Hindi naman sila nagpapa-check up sa takot na makarinig ng masamang balita. Dahil nga sa wala silang nabuo ay mas lalong gumabi ang away nilang dalawa. At dala ng stress ay kung ano-anong masasakit na salita ang inaabot ni Aling Miling kay Mang Ruben. Ang hindi alam ni Aling Miling ay meron na palang dagdag na problema noon si Mang Ruben sa kanyang trabaho at isang araw nga nalaman na lamang niya na tinanggal na ito sa serbisyo. Isang daan na naman para mas lalo silang magkaroon ng problema. Parang hindi na nga raw natapos ang problema nilang dalawa. Araw-araw na ang kanilang nagiging away, Papa Dudut. Dahil sa init ng ulo ni Mang Ruben. Pilit inuunawa na lamang ni Aling Miling ang pangyayari. Hirap din siya ngayon dahil pareho na silang walang trabaho at tanging sa borders lamang sila umaasa ng kita. Kaya naman nagtututor na rin si Aling Miling sa mga dating estudyante niya. Paraan din niya ito para takasan ang realidad.
Ang realidad na paghuhuna papadudot ang relasyon nilang mag-asawa. Sa mga batang yun siya kumukuha ng lakas ng loob, pero agad ninyong naputol dahil pinagbawalan siya ni Mang Ruben. Ayaw niyang lumalabas-labas ng bahay si Aling Miling dahil baka raw makakita ito ng lalaki at ipagpalit siya. Masyadong makitid ang utak ni Mang Ruben. Sumusunod na lang si Aling Miling, araw-araw itong sumusunod sa lahat ng gusto ni Mang Ruben. Kahit labag na ito sa kanyang loob. Wala siyang magawa. Asawa niya eh. Mahal niya. Ako na rin ang mismong nag-iiba ng usapan kapag nagiging seryoso at masakit na kay Aling Miling ang mga kwento niya sa akin. Kaya naman para hindi na bumigat ang loob niya ay pinapatawa ko na lamang siya. Tuwang-tuwa ako kapag nakikita ko siyang masaya at nakangiti. Alam nyo, maganda talaga si Aling Miling. Hula ko noong kadalagahan nito ay pinagkakaguluhan siya. Swerte ni Mang Ruben dahil siya ang pinatulan. Kahit nagkaedad na ay hindi mo iisiping 50 anyos na. Maganda pa rin ang hubog ng katawan. Marahil dahil sa hindi ito nagkaroon ng anak. Maputi ito, mestisahin, mapungay ang kanyang mga mata at bilog ang maliit na mukha niya. Manipis ang labi at maliit na matangos ang ilong. Maganda talaga. Kung titignan mo, akala mo'y nasa 30 anyos pa lamang ang edad niya. Kaya siguro ganun kahigpit sa kanya si Mang Ruben dahil baka nga makuha pa ito ng iba. Hindi ko naman masisisi sa parting ito si Mang Ruben. Sadyang maganda lang kasi talaga si Aling Miling. Tinatanong ko siya dati kung may mga sumubok bang manligaw sa kanya noong kadalagahan niya at ang sagot niya papadudot ay marami. Inasahan ko na yon, sabi ko nga sa inyo ay maganda talaga si Aling Miling. Pero ni isa raw ay wala siyang sinagot dahil si Mang Ruben ang gusto niya. Swerte talaga ng lalaking ito. Kahit daw marami ang gustong lumigaw sa kanya, isa-isa niyang tinanggihan ang mga yon at sinabing may nagmamay-ari na ng puso niya. Walang iba kung hindi si Mang Ruben. Doon ay tumulo ang mga luha ni Aling Miling. Mas masakit pa ang mga luhang yon kesa doon sa mga luhang tumulo sa kanya noong sinasaktan siya ni Mang Ruben. Dahil ang mga luhang yon, alam mong mga luha ng taong umaasa sa isang bagay na alam mong malabo na. Hinayaan ko siyang umiyak ng umiyak. Niyakap ko ito para maramdaman niyang naiintindihan ko siya. Hinayaan niya ako. At doon ay nakaramdam ako ng kakaiba. Tumibok ng malakas ang dibdib ko, papadudot. Natakot ako pero hindi ako kumala sa pagkakayakap sa kanya. Pilit kong inaalam kung bakit ganon ang tibok ng puso ko. At makalipas lamang ang ilang saglit ay nakakuha kaagad ako ng sagot. Gusto ko na si Aling Miling. Umiibig na ako sa kanya. Umiibig na ako sa aking landlady. Mula nang naramdaman ko at nakumpirmang mahal ko na nga ang landlady ko, ay nag-iba na ang lahat. Nung una akala ko ay pagmamahal bilang ina lamang ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero habang tumatagal, mula nung niyakap ko siya, alam kong iba na yon. Kaya naman mas lalo akong nagpursige na ilayo siya sa kanyang asawa. Gusto ko siyang iligtas para sa akin. Gusto ko pa siya na makasama. Gusto kong ipaunawa sa kanya na hindi magbabago ang asawa niya. Na hindi na babalik ang dati nilang pagsasama. Tapos na sila. Yon ang gusto kong sabihin sa kanya. Pero ang hirap niyang paniwalain. Sa asawa pa rin niya ang tiwala niya kahit na naulit ng naulit ang pangbubugbog nito sa kanya. Yon ang naabot ng kong naging sagutan nila, papadudot.
Katakot-takot na pananakit na naman ang inabot ni Aling Miling sa kanya. Nasa kwarto ako noon at nakikinig lamang. Dahil sa totoo lang ay durog na ako at gusto ko nang pumasok sa kwarto nila at saktan pabalik si Ruben sa ginawa niya kay Miling. Gusto kong hilahin si Miling palabas ng bahay na yon at wag nang bumalik pa. Pero wala akong magawa. Andun lang ako at nakikinig. Galit na galit ako sa sarili ko kung bakit hindi ako lumalapit. Maya-maya pa ay tumigil na ang sakitan. Pero ang iyak ni Miling ay ganun pa rin. Pinakikiramdaman kong muli ang kwarto nila. Alam kong nakaalis na si Ruben. Naghintay ako ng 10 minuto at naninigurado lamang na nakaalis na nga ito bago ko puntahan si Miling. Nang makumpirma kong wala na siya ay saka ko sinugod ang kwarto nila at doon ay nakita kong nakahiga si Miling. Niyakap ko ito at dahil sa ginawa ko ay mas lalo itong umiyak ng umiyak. Pinatahan ko ito at hinalikan sa kanyang noo. Pinulungan ko siya, aalis tayo dito at sa hindi inaasahan ay sumama siya. Nagsimula kaming magsamang dalawa ni Miling Papadudut. Umupa ako ng isang maliit na kwarto malayong malayo sa dating bahay nila ng asawa niya. Hindi ko rin alam kung bakit ito sumama sa akin. Basta sumama siya. Iniwan na ang boarding house. Iniwan na ang asawa niya. Wala akong kasing saya noon kahit na nakikita kong hindi buo ang pasya ni Miling na iwan ang asawa niya. Alam kong nabigla lamang ito sa pagsama sa akin dahil nung time na yon ay sabog na siya sa sakit at naiintindihan ko siya doon. Ako na lang ang gagawa ng paraan para maging komportable siya sa bago niyang mundo kasama ako. Sana ako na ang piliin niya. At sana ay hindi maging hadlang ang edad namin para mahalin niya rin ako ng buo tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Araw-araw ay pinagsisilbihan ko ito. Pinaparanas ko sa kanya ang mga bagay na hindi niya naranasan o hindi pa niya nararanasan sa asawa niya. Maaga akong gumigising para bumili ng tinapay na paborito niyang almusal. Hindi pa man nakabukas ang panaderya ay nandun ako para makuha ang pinakamainit at bagong gawang pandesal. Ihahanda ko ng lahat mula sa almusal hanggang sa gagamitin niya na panligo at saka ko siya gigisingin. Sabay kaming kakain at puno pa ito ng muta at magulo ang buhok pero para sa akin ay siya pa rin ang pinakamaganda sa aking paningin. Ako na rin ang magliligpit ng lahat para maligo na ito. Alam ko kasing tuwing umaga ang ligo niya. Nakasanayan na raw niya kasi. Matagal itong maligo kaya naman ang ginagawa ko para hindi na siya madumihan, ako na rin po ang naglilinis ng kalat. Lahat yon ay gagawin ko bago ko pumasok sa aking trabaho. Ngayon ay malayo na ako sa trabaho dahil sa ginawa naming paglipat ni Miling. 2 sakay pa ako lagi. Mahirap pero susubukan kong mag-adjust para kay Miling. Sa tuwing uwian naman ay nagmamadali ako papadudot na makaalis, hindi dahil sa iniiwasan ko ang matinding traffic, kundi dahil kailangan ko makapagluto na ng makakain namin ni Miling. Walang kapera-pera si Miling at ako ang bumubuhay sa aming dalawa. Nung una ay inaabutan ko siya pero tumatanggi siya. Kaya naman ako na rin ang namamahala sa mga kailangan sa bahay tulad ng pagkain. Pansin ko rin sa kanya na ayaw niyang lumabas ng bahay. Kaya ako na ang namamalengke tuwing day off ko. Maging ang pagluluto ay parang inatrasa na rin niya. Kaya naman ako na talaga ang gumagawa noon para sa amin. Gusto ko siyang pagsilbihan. Karapat dapat naman talaga na maranasan niyang magbuhay reyna din siya. Sa piling ko, hindi siya makakaranas muli ng hirap. Hindi niya mararamdamang katulong siya. Reyna siya, yun ang dapat kong iparamdam sa kanya.
Aaminin ko naman na hindi naging madali para sa akin ang ginagawa kong ito kay Miling. Una, malaki ang naging pagbabago niya mula nang umalis kami sa bahay nila. Hindi ko na nakikita ang masaya niyang mata. Lagi itong nakatulala pero hindi ko naman siya nakikitang lumuluha. Tipid na rin itong magsalita, hindi katulad nung dati na marami itong kwento kesa sa akin. Ngayon ay sasagot lang siya kapag tinatanong ko. Nakakamiss ang dating Miling. Nakakamiss ang mga nakangiti nitong mga labi. Ngayon kasi ay hindi ko na yon nakikita pa. Ayoko naman siyang tanungin dahil baka mas lalo lamang itong magpakalunod sa lungkot. Gagawin ko ang lahat para manumbalik ang saya niya. Manumbalik ang dating siya. Magagawan ko pa yun ang paraan gamit ang pagmamahal ko sa kanya na hindi ko pa nasasabi hanggang sa ngayon. Alam kong nakakaramdam naman siya pero hindi lang siya nagsasalita. Kapag sinabi ko ba na mahal ko siya, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Hinalikan ko si Miling malalim. Akala ko noon ay papalag siya pero hindi. Sinabayan niya ako sa halik na yon na para bang nananabik din siya. Hinawakan ko ang kanyang mukha habang hinahalikan siya at doon ay naramdaman ko ang mga luha niya. Sa unang pagkakataon mula noong nagkasama kami ay ngayon ko lang nakita ang mga luhang yon. At hindi ko alam kung ano ang mga luhang yon. Masaya ba siya? Malungkot? Pagsisisi o pagmamahal din? Ewan ko. Basta ang alam ko lang ay hinayaan naming pareho ang mga katawan namin na sumayaw sa sarili naming indak. Dahan-dahan papadudot ng gabing yon ay may nangyari sa aming dalawa ni Miling. At aaminin ko na yon ang isa sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko. Dahil ang pagbigay niya sa akin ng kanyang katawan, ang kinukuha kong senyales na mahal din niya ako. Sana nga ay mahal niya rin ako. Sa mga sumunod na araw ay paulit-ulit na may nangyayari sa aming dalawa na akala mo'y bago kaming kasal. Wala mang kumpirmasyon ng aming relasyon. Wala man akong narinig sa kanya na mahal din niya ako ay ayos lang. Ang importante ay masaya kaming dalawa. Wala na akong hihilingin pa. Isa itong milagrong maituturing para sa akin. At ang milagrong yon ay nadagdagan pa ng isa makalipas ang isa pang buwan. Nagising na lamang ako isang umaga dahil sa narinig ko mula sa banyo. Napabalikwas ako ng bangon nang makita kong wala si Miling sa tabi ko. Agad kong tinungo ang banyo at doon ay nakita ko siyang nakasubsob sa lababo habang patuloy ang pagduduwal. Nag-aalala ako at kinumusta siya. Ang sabi niya ay hindi raw niya alam dahil pagkagising niya ay nahilo siya at maya-maya pa ay nagduduwal na. Napatitig ako sa kanya. Tumingin ito sa akin at tila alam kung ano ang nasa isip ko. Wala kaming imika noon at hinawakan ko ang kanyang kamay at ngumiti siya. Posible nga kaya. Lumabas kami pareho ng bahay para tunguhin ang pinakamalapit na butika. Binili namin ang dapat bilhin at saka nagmadaling umuwi para masimulan ang dapat gawin. Hinintay ko siya sa labas ng banyo at makalipas ang ilang minuto ay lumabas si Miling. Sa una ay blanko ang mukha niya. Pero maya-maya pa ay nakangiti na ito at inangat ang 5 pirasong pregnancy test na nabili namin. Lahat ay may tig-2 guhit. Sapat na yon para yakapin ko siya ng mahigpit para iparamdam sa kanya ang aking kaligayahan. Nakabuo kaming dalawa. Hindi nga talaga si Miling ang may diferensya tulad ng sinasabi ng asawa niya. Walang kasing saya ang mga sumunod na araw ng aming relasyon. Mas ginanahan pa nga akong magtrabaho papadudot mula nang malaman ko na malapit na kaming magkaanak. Nakikita ko rin kay Miling na sobrang saya niya at nararamdaman kong kumpleto na siya. Ito na nga talaga ang simula namin. Totoong makapagsisimula na kami.
Wala akong ibang ginawa kundi ang ibigay ang lahat sa aking mag-ina. Marami na akong plano para sa aming tatlo. Marami at lahat ng yon ay sinasabi ko kay Miling. At alam kong nakikinig siya kaya naman kampante ako na makikisabay siya sa mga plano ko sa aming pamilya. Pero hindi pala. Hindi pala niya kayang sumabay tulad ng una kong inakala. May hangganan din pala ang lahat. Galing ako ng trabaho noon, Papa Dudut. May dala-dala akong pasalubong na puto kalasyaw at siopaw para kay Miling. Yun kasi ang hiling niya sa akin bago ko umalis sa trabaho ko kaninang umaga. Hinanap ko pa talaga kung saan nagbebenta ng puto kalasyaw kaya medyo nahuli ako ng uwi. Nasa bus pa lamang ako noon, panay ang tawag ko sa kanya pero hindi ito sumasagot. Napailing na lamang ako. Pakiramdam ko ay nakatulog na naman ito. Madalas na kasi papadudot ang pagiging antukin niya, normal naman daw yon sa isang buntis. Kapag naaalala ko ang itsura niya habang payapang natutulog ay napapangiti ako. Napakaganda nito. Pagkababa ko ng bus ay matulin akong naglakad para tunguhin na ang aming inuupahan. Katok ako ng katok noon pero walang nagbubukas. Nakatulog nga ito. Sinubukan kong tawagan siya pero nagre-ring lang ang phone niya. Napilitan tuloy akong ilabas ang susi mula sa aking backpack. Nang mabuksan ko ay agad kong hinanap si Miling pero wala ito sa kwarto. Saan kaya ito nagpunta? Lumabas? Tinawagan ko siya at tinayaan na magring ito na magring. Wala pa ring sagot. Hindi naman ako nakakaramdam ng kaba noon dahil ang iniisip ko ay baka nagpahangin lang. Lagi naman niyang ginagawa yon. Patuloy lang ako sa pagpaparing ng phone niya at makalipas ng 30 minutos ay sinagot niya ang tawag at bago pa man ako makapagsalita ay narinig ko na siyang nagsabi ng patawarin mo ko AJ. Yun lang at saka pinutol na ang tawag. Isang taon mahigit na ang pangyayaring ito sa buhay ko. Isang taong mahigit na ring wala si Miling sa buhay ko. Kasama ang anak namin na hindi ko man lang nakita ni minsan bago niya ito ilayo sa akin. Naalala ko pa ang gabing yon nang humingi ito ng tawad sa akin. Yun ang unang gabi ng pag-iwan niya sa akin. Sinubukan ko siyang kausapin muli pero hindi niya sinasagot. Hindi ako makagalaw noon at nakahiga lang ako noon sa kama. At hindi alam kung hahanapin ko ba siya o iiyak muna. Hanggang sa may natanggap akong mahabang text sa kanya na nagsasabing bumalik na ito sa kanyang asawa. Bumalik siya kay Ruben. Nagpapasalamat ito sa akin sa ginawa kong pag-aalaga sa kanya at pagmamahal. Pero hindi raw niya maramdamang totoong masaya siya sa piling ko kahit na halos ibigay ko na sa kanya ang buong mundo ko. Sa bawat araw na magkasama kami ni minsan ay hindi nawala ang pagmamahal at pangungulila niya sa kanyang asawa. Matagal na raw niyang gustong bumalik pero nagpipigil siya sa awa niya para sa akin. At mas lalo siyang nahihirapang umalis nang nabuntis ko siya. Akala niya ay matututunan na raw niya akong mahalin dahil naibigay ko na sa kanya ang isang bagay na matagal na niyang inaasam-asam. Ang maging isang ganap na ina pero hindi pala. Tanging paraan para mabuo siyang muli ay ang pagbabalik sa kanyang nakaraan. Ang pagbabalik sa kanyang iniwan. Ang pagbabalik kay Mang Ruben. Hindi nyo alam kung gaano ako kadurog habang binabasa ko ang text na yon. Kung alam ko lang na nung umagang yon ang huling beses na makikita ko siya at ang umbok ng tiyan niya ay sana ay niyakap ko siya ng mas mahigpit. Mas dinamihan ko ang halik at pagsabi ng mga salitang mahal kita. Baka sakali lang na magbago ang isip niya at mapagdesisyonan niya na manatili na lamang sa akin sa aking piling.
na sana maisip niya na ako ang totoong nagmamahal sa kanya. Ako yung handang gawin ang lahat maliban sa saktan siya, pero hindi niya yon nakita. At hindi niya yon makikita pa dahil mas pinili niyang tignan at balikan ang nakaraan niya. Sa pagkakataong yon ay talo ako. Talo ako ng nakaraan niya. Unti-unti ay sinubukan kong tanggapin ang lahat. Unti-unti kong binura ang mukha niya sa aking isipan. Pati ang mga pangarap naming dalawa. Ang nabuong imahe ng magiging anak ko ay kasama ko na ring binura sa aking alaala. Hindi ko na sila pwedeng isipin pa dahil iba na ang mundo nila. Ang mundo na hindi nila ako kasama at iba na ang padre di pamilya na sasamahan nila. Masakit pero eto na ang dulo ng kwento namin ni Miling. Ang aking landlady na minsan ay natutunan ko ng mahalin habang sagip-sagip siya. Eto na ang dulo ng kwento ko. Ang dulo ng kwento kung paano ko minahal ang landlady ko. Nagmamahal, AJ. Hindi ka pinili kahit ikaw yung nandyan. Kahit ikaw yung totoong nagmamahal. Hindi ka pa rin pinili. Ito po ang realidad sa ating mundo. Hindi natin mapipilit na piliin tayo ng isang taong meron ng nakareserba sa kanyang puso. Hindi natin mapipilit na ipatanggap sa kanya ang ibinibigay nating pagmamahal at tulong. Kahit kusa mo pa itong ibinibigay. Hindi niya ito kusang aabutin dahil hindi ito ang kanyang gusto. Tanggapin mo na lang, hindi kanya pinili. AJ, alam ko na ang hirap ng pinagdaraanan mo at pagdadaanan mo pa. Hindi biro ang ibigay mo ang lahat ng tulong na meron ka. Lahat ng pagmamahal na meron ka para sa isang taong hindi alam sumugal at may ibang mahal. Pero nagpapasalamat ako AJ sa iyong kwento dahil kung hindi mo ito ibabahagi sa amin, hindi namin malalaman na totoo pa lang may mga taong katulad mo na handang magbigay. Handang magpaubaya at handang tumulong at handang magmahal kahit na alam nilang hindi ito masusuklian. Maraming salamat sa iyo AJ at hiling namin at dasal na balang araw lahat ng pag-ibig at tulong na naibigay at naisugal mo ay bumalik sa iyo sa libo-libong paraan. At sana ay tanggapin mo ito. Dahil karapat dapat ka sa ganitong klase ng pag-ibig na minsan ay naibigay mo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.